Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka? Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death penalty. Oh, yun. Coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka pa magdegosyo. Iba nga doon, negosyo lang siya po eh. Drug lord pa rin hanggang ngayon. I-issue mo yung COE. Alam mo po kung ano yung COE? Yes po, COA Order of Execution Anong po. sinasabi ng batas? Sir, Ilang araw? 15 days po. Mali ka na naman eh. 5 days. Dito sa kasong ito, kailan yung in-issue ang COE? Sir, wala po akong knowledge po dyan sa yan ang problema binabanggit natin. niyo po. 4 na taon bago nyo in-issue ang COE. Kaya yung kaninang pinag-uusapan natin, Mr. Chair, kaya medyo... Ibang auditor po kasi ang may hawak doon. Ako po ay nag-audit po sa ngayon ng DPWH. Kaya po ikaw yung nga ang background pinadala po- rito para sumagot ka sa COA eh. Pagkatapos sasabihin mo naman, hindi. Sinabi ko bang ikaw ang auditor? Hindi naman po, sir. Pero as per information po, wala Hindi po bali akong... na. Okay. Ito lang niya sa atin para mapag-aralan dahil masyadong technical yung sinasabi niya. Pag yung convert into affidavit na lang yung sinasabi niya. Mahaba pa ba yung... Medyo, Mahirap ma-digest, Medyo mahaba. Mr. Chair. Ang daming technical na I sinasabi. understand. Bisaya kasi ito si Senator De La Rosa. Tama siya. I understand. sorry po, Mr. Chair. Hindi, pagkatapos mo maipahayag, para din naman sa interest ng iba, saka mo ibigay yung kopya. Pwede? Opo, Mr. Sige. Chair. Opo. Okay lang yon, Senator Ronald? Kasi medyo mabilis kasi yung explanation niya tapos highly technical. Yeah. Mahirap Pero i-absorb. magbibigay din naman siya ng Baka kopya. pag-aralan na lang natin nung nakasulat. Thank you, Mr. Chair. Mga ilang minutes pa yan, Yusek? Ang ano po, Mr. Chair, parang kabisado ko lang po yung Sige. sistema. Pero kung okay lang po, yun na lang po, isasabit ko na lang po yung Hindi, sistema. kung maiksi lang naman, kasi yung iba interesado rin eh. Sige, please proceed. Okay lang Ronald? Okay. Minsan po, dumalaki po sa HGAB yung pondo kasi bigla na lang nagugulat kami na pagdating po ng HGAB, natadagdagan yung mga pondo nung iba. Tapos parang may sinasabi, pag nag-erata, pag nagkaroon po ng erata, nagkakaroon po ng ekstrang pondo. Nagtataka po kami, why in the introduction of erata, marami pong nababago, marami ring nadadagdag. Yun po yung nagiging kalakaran ng nangyayari. Ngayon, after that po, pag po sinabit na sa Kongreso, ay sa Senado yung pondo, so meron naman pong BICAM. Pero before the BICAM po, merong errata before the BICAM. Meron din pong dagdagan doon na pondo. So, ang amin po, nagtataka po kami, bakit doon sa mga halagang ganun, bakit may mga talagang nasisingit na pondo na nakikita namin na dadagdagan. Tapos po, after the BICAM, yun nga po, hindi na po namin sakop, hindi na po nasasalat ng DPWH kung paano po nag-i-increase yung budget. Kasi according to Jose Cabral and Secretary Bunoan, we are not members of the BICAM. So yun po yung basta biglang, minsan po, yung mga proyekto namin ng mga nararapat na proyekto namin, napapalitan po ng mga title. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari yung ganun, na pag lumabas na lang ang BICAM, napapalitan po, nababawasan kami ng ganun, pero nadadagdagan po yung ibang pondo. Kumbaga, kahit po mabawasan yung aming main program, lumalaki naman po yung BICAM na nabawasan pa yung program namin. Yun po yung, hindi po namin alam kung paano ang nagiging sistema po doon. Ayun. Pero sa amin po kasing sistema, pagka po pumasok sa NEP, we can undertake early procurement. So doon pa lang po sa early procurement, ay meron na pong bidding kami. So, hindi lang po namin na-award.
So, ganun po. Meron po naman na nakakahula din kahit hindi pa po na lumalabas sa BICAM. Meron ding proyekto na nakikita nila na lalabas. So, meron din pong mga early procurement na nangyayari. But this is a limited, hindi po namin masyadong salat ito. I can only speak of some projects which I think were being bid out before the release po on the BICAM. Yun po yung nangyayari. So, kami naman po sa DPWH, ang amin pong pagpapahalaga sa absorptive capacity at saka po sa disbursement ay talagang dito po kami ginagraduhan eh. Kaya kung mapapansin niyo po, ang aming mga DE, ang aming mga direktor ay nagkakarera sa pagbibid out ng project para po pagdating po ng Enero, kung magkakaroon po ng GAA, madali na po naming ma-implement ang mga proyekto. Ayun. Kumbaga, kasi po, we are rewarding or giving honors to districts who can bid out the most number of projects and who can disburse the amount in a shorter time. Yun po. Kasi po, pagka po nakapag-conduct ng early procurement, minsan po, Enero pa lamang, 80%, 70% na po yung na-bid out namin. Ang nagiging problema lang po ng mga ganito ay pagka po malaki yung kanilang nagiging pondo sa BICAM. Yung po hindi pa po kasi na-ibibid. Maliban doon sa talagang may mga nakapanghuhula kung alin talaga yung proyekto pagka po iba-BICAM. Yun po. I think those other can be explained when yung sistema naman po ng bidding, etc. Yun po. Kasi po, kada congressional district po, siyempre, merong mga NEP restored nila, meron po mga pumasok sa iba na proyekto sa distrito. So yun po, medyo sa bidding naman po noon ay talaga pong nagre-require po minsan yung mga aming mga representative. District na po ang kausap doon, Chairman. Hindi na po sa level namin yun. Mga district na po, kasi po ang aming district, 150 million and below, sila po yung nagbibid, sila po yung gumagawa ng estimates, sila po yung nagbibid, sila po yung nag-award, sila po yung nag-i-implement, sila rin po nagpapakolekta. Yun po. Hindi po namin napapansin na lahat po ng authority nabigay po sa isang distrito. Nandun po lahat yung pondo. So 150 million and below, talaga pong parang autonomy po ng isang district office na magkaroon siya ng power to bid out, implement, and collect without any pakikialam po ng central office. However, meron po kaming, ang sinasabi namin, meron naman ang kada district na quality assurance unit. Meron naman po silang inspectorate team. Meron pong COA. Meron din naman po kaming, sometimes it's 4 times per year na lumalabas po ang aming quality assurance unit, nagpupunta po sa kada distrito at kada region to conduct assessment and inspection of all those projects. So dito nga po yung nagtataka din kami, while there are projects being implemented in some districts which appeared to be substandard, hindi po napapansin nitong mga nag-i-inspection na to. Kaya ang nagiging po namin dito is why, kaya po dapat po siguro baguhin yung sistema no na i-enhance po yung QAU. Kasi nga po, pag po nag-inspection, mga 20-30 proyekto, hindi po natatouch lahat, Mr. Chairman. So, sana nga po ay mabago yung aming sistema dito na talagang mas mahigpit. At the same time, yung pong aming monitoring ng aming kwan. Because we only relied on the PCMA report being encoded by the project engineers from time to time. Usually po, dapat po, meron po kaming, kada proyekto po, dapat po may geotagging ng pictures. Pero hindi po lumalabas yung ganun eh. Parang minsan, siguro yung mga ibang PE, tinatamad, nilalagyan lang ng pictures, nagkukulang lang po sa validation, which are being handled by our Bureau of Construction and the IMS, yung pong ganyan. Ang nangyari po dito sa, nakita namin, yung sa report sa Pangulo, ay nabigyan po ang Pangulo ng mga datos na nanggaling po sa multi-year planning and scheduling applications. Hindi po dun sa aming Survey 123, which are the actual GPS or the coordinates of those projects. Kaya po, kung mapapansin po ninyo, ang isang common tao na
na tumingin doon sa sumbong sa Pangulo, hindi po niya makita yung proyekto. Kasi nga po, we really don't know why those data were sent to the Office of the President. Yun po yung nangyari dito. Kaya kung makikita niyo po, may 1,000 proyekto yata. Senator Marcoleta, excuse Pwedeng, me, Yusek. balikan lang natin yung MYPS mo tsaka PCMA. Sabi mo kanina, mas reliable yung Survey 123 kesa sa PCMA. Ano ba yung ginagamit sa umpisa para lang ma-detect yung coordinates? PCMA vis-a-vis yung Survey 123. Yes po, Mr. Chair, ang Survey 123 po is being used in conjunction with the PCMA. Yung ginagamit na instrumento para masabi natin mas accurate kesa dun sa PCMA. Kesa po sa actually ang pinakadatos po ng PCMA ay Survey 123. Yun po yung nag-i-encode po yung ng mga pictures, yun po yung naka-conjunction lang po sa PCMA. Pero yung MIPS po, Mr. Chair, iba po yan kasi multi-year planning system Minsan po kasi, pagka po kasi sinurvey mo ang isang lugar, halimbawa po merong datos kayo ngayon, meron pong minsan yung pong mga river channel natin, naiiba po Siyempre, in the course of years, nagkakaroon po ng mga delineation po ng mga river channel, etc. Tapos minsan po, pagka tinitingnan ninyo, actually may pagkakamali din po dito ang mga district at region na hindi po siguro na i-report hindi po na i-correct kagad sa system yung mga ginagawang proyekto. So yun po, dapat po siguro maging sa amin, ma-enhance namin po yung ganung. Thank you. And then the materials being used in a project. Minsan po doon po nagbo-bloat Kaya po nagkakaroon ng pagkakataon na ang variance, kumbaga napapaliit po Masyadong ginagawa po nilang kinokontrol nila na maliit lamang ang variance. Hindi po Mr. Chair, ako, time ko na. Hindi pa, yung interjection lang. Interjection. We are looking for solutions. Yusek Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw matatakot ka kaya na inamin mo na kanina na may kasalanan ka? Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagay ko po, maraming matatakot talaga doon at hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So, mas maganda, meron tayong death penalty. Yun. Coming from the horse's mouth, Mr. Chair, na umamin na siya, nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa Muntinlupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa Muntinlupa, palagi ko piliin pa ang death penalty. Sir, pipiliin ko Muntinlupa. Enjoying sa Muntinlupa, Pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka pa magdegosyo. Iba nga doon, negosyo lang siya boy. Drug lord pa rin hanggang ngayon. Ando sa Muntinlupa. Thank you, sir. Mr. Chairman, I move to strike out that statement of Senator De La Rosa. Mr. Chairman, may oras Teka pa. muna, Mr. Ordered, it's ordered. Senator Aquino, just want, dun lang sa point na yun, I'm sorry. So, pinag-uusapan namin nila Senator Marcoleta alisin yung district, yung DEO, gawing regional. It's a lot better than what we have now, hindi po ba? Mr. Chair, We will formulate a law to that effect, restructuring the DPWH. Mr. Chair, may I po, nung una po ang narinig ko region ang aalisin at district ang ititira. Pero ngayon po, doon po sa proposal niyo, Mr. Chair, Mr. President, gawin pong region ang district. So ngayon ko lang din po narinig yan. But ang mahirapan po tayo dyan, yung pagka po nasa regional, iisa lang po ang opisina noon, ang dami po ng distrito Baka po mahirapan to really come up with the po ng bawat district to attend to the needs of every district. Masyado pong malawak ang isang May I regional. interject, Mr. Chair? Kaya po, pinopropose ni Senate President, talaga pong nag-uusap kami na yung mga DEOs na lang alisin. Kasi po, ang nag-a-appoint sa inyo yung mga congressmen. Kahit anong iutos sa inyo ng congressman, wala po kayong magagawa. Sunod-sunuran po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga.
At pagka hindi nyo sinunod, patatransfer kayo sa ibang lugar. Kaya nakukura po talaga eh. Mr. President, meron po pong isa. Payagan natin sa ating tuntunin. Huwag na nating bibigyan ng pagkakataon ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagmumula yun eh. O kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive pero kinakailangan sigurong bantayan para po yung paglalatag ng yung project, macro, talagang panglahatan. Yung national impact kitang-kita eh. Hindi yung gagawa ka ng flood control dito, doon. Hindi man magkakaugnay. Walang impact. O pagkatapos papasok ang congressman. Anong congressman ba yung sinasabi mo? Party list o regular? Kasi alam mo yung party list ganito, napakatagal ko naging party list. Ito, yung sentimiento ko siguro, kargado ang buhay ko dyan eh. Kasi kami, 150, 160 masaya na kami. Kung Toby, di ba? Ito inamin na po ni Secretary Bunoan eh. Regular, 1 billion. 150. Tingnan mo na, doon pa lang eh. Thank you very much, Senator Marcoleta. 1 minute, The one chair second recognizes Congressman Toby Chanco. He wants to... Iyan ko lang po kasi. No, Maglalagay po kami, Senator Ping, halimbawa, naglagay po, kasi nationwide kami. Kailangan po kami magtao po sa distrito dahil kukunin niya yun eh. Kami na nga po naglagay. Halimbawa, kung hindi ko po kaibigan, halimbawa, naglagay po ako sa Malabon. Alam niyo, kasi ang mangyayari po dito, pipiliin ko na lang yung kaibigan ko eh. Kasi po pag hindi ko kakilala, pag naglagay ka, halimbawa, 5 million lang nilagay mo dahil kukunti lang na iaabot mo eh. Kukunin po na regular. Salamat po. Mr. Chairman, before I ask questions, I just would like to make a motion dahil merong official statement si Governor Hubahib ng Davao del Norte alleging a certain Deputy Secretary General ng House of Representatives Sopuñas Punyong Gabunada is very much into corruption. Yung details, napakaraming dinitalye niya. I would like to move for the invitation of this Deputy Secgen Sopuñas Punyong Gabunada, allegedly the bagman of the Speaker of the House, according to Davao Norte Governor Hubahib, to be invited in the next hearing. Committee Mr. Chair. Secretary, take note. Thank you, Mr. Chair. Senator De La Rosa, I have just one quick question for Yusek Bernardo. Go ahead, Mr. Chair. Yusek, sabi po kahapon nila Bryce na halos lahat po ng proyekto sa Bulacan ay substandard dahil nga po dun sa mga commitment. Can you say the same sa mga regions po sa buong Pilipinas na substandard ang mga proyekto ng DPWH para maibigay ang commitment sa mga proponent o mga mambabatas? Hindi po ako maniniwala na lahat po ng proyekto ay substandard kasi siguro po ang una pong nangyayari na substandard ay ang mga proyekto na kamukha po ng flood control. Kasi ang substandard po na ginagawa dyan minsan ay yung pong mga pangilalim na mga pilote o yung mga nasa ilalim po ng materyales na hindi na po na-expose sa mata ng mga tumitingin. So yun po yung nakikita ko na kwan. While we implement not only flood control projects, we implement likewise yung mga roads po and buildings, bridges, yan po. Madalang po, ako po sa tingin ko po, hindi po nagiging substandard po ang itong mga proyektong kamukha nito. Ang malaking lamang po sa mga proyekto na magkakaroon ng pwedeng lagyan ng substandard, ito pong mga ano po na ito, yung ito pong mga flood control projects. While there may have been substandard po na proyekto, baka po yung iba, yun nga po, hindi sinusunod yung specs, but sometimes, we are encountering problems in the design. Hindi po natatama yung design doon po sa requirement nung proyekto. Maaari pong ganun, Mr. Chair. Yun lang po yung akin. Pero yung to claim po na all projects are substandard,
parang hindi naman po dapat ganun ang sabihin nila. Kasi unang-una po, if you can see the records of Bulacan First, there was a time when it was, I think, in the audit exit of Mr. Chair, 2023. mukhang masyado mahaba yung sagot ng ating resource Okay, person. thank you. Thank you, Yusek Bernardo. It's your turn, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to ask Master Sergeant Orly Gutesa, Philippine Navy Marines. Meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa Aguado or Aguada, Malacanang? Aguado, Your Honor. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa Malacanang? Yes, Your Honor. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malacanang? Allegedly, bahay din ni Speaker, Your Honor. Bahay ni Speaker sa Aguado, Malacanang. Yes, Your Honor. So papunta ito kay Speaker. Yes, Your Honor. Thank you. Kay Yusek, yeah, go ahead. Paki-describe mo nga, ano ba yung lugar doon? Kasi ako pumupunta rin ako ng Malacanang. Eh. Ano yung bahay ba yun? Building? Yung sa Aguado, Your Honor, is harap ng gate 4 ng Malacanang. Yung Maraming gate ang Malacanang. Anong gate? gate 4, harap ng gate 4 siya, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Sergeant. Yusek Bernardo, sinabi mo kanina, after nung nag-usap kayo ni Yusek Ulaybar, paragraph 23, sometime 2024, Yusek Ulaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriation, supposedly for the Office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. Ngayon sino ba ito Executive Secretary na sinasabi mo? Mr. Chair, ang nabanggit lang po niya Executive Secretary, pero actually wala naman po siyang sinabi kung sinong Executive Secretary. Ilan bang Executive Secretary ng Pilipinas? Ang alam ko po nung during that time was Bersamin. Yun Sino? Bersamin po, Bersamin. Executive Secretary Bersamin. Then after that, sabi mo, wala ka nang hindi mo na alam kung ano nangyari, pero meron ka pa rin succeeding declaration dito na nagsabi ka na paragraph 26, thereafter, DPWH received a special allotment release order, SARO, for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Ito ba yung Annex B na listahan na sinabmit ni Engineer Alcantara? Yes po, Mr. Chair. So ito yung supposedly na projects for the Executive Secretary? Yan po ang sabi ni Ulaybar. Ulaybar. Opo. So I think, Mr. Chair, we have to invite certain Ulaybar the next hearing. They already did, Senator Bato De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. With the indulgence of Senator De La Rosa, I think Secretary Remulla, with Senator Bato De La Rosa, I think Secretary Remulla is asking to be excused. If no member seeks to ask any more questions, maybe we can allow him to go because he has other matters to attend to. I will take advantage of the Secretary's presence. Secretary, while you were away, Didak mo na sa time ko, ha? there was another witness who was presented before this meeting, and he is sitting on your right side. His name is Mr. Orly. Ano yung apelyido? Gutesa. And he was armed by a sworn statement which he read before us, subject of some interpellations, as you might have heard. In his affidavit, I think in the last paragraph of his affidavit, he was sort of asking also that he be considered under the
witness protection program, considering the seriousness of his allegations and the persons so named in his sworn statement. And in connection with that, Mr. Chair, I would probably propose that the same measures or actions that you did in the earlier presentations and sworn statements by other witnesses be accorded to the same witness. I would probably add more, Mr. Chair, if we can, through the Blue Ribbon Committee, if this witness, Orly Gutesa, be given protective custody by the Senate through the Blue Ribbon Committee. And after that, this committee will probably recommend to AMLA for the initiation of the necessary process to the freezing of assets of the subject mentioned by this witness through his sworn affidavit. So, Mr. Secretary, that is all that I would like to put on record and to keep you informed of what happened really when you were away. Thank you, Mr. Senator Chair. Marcoleta, we submit to the discretion of the Secretary of the DOJ. I monitored the testimony of the sergeant. And since he did not participate in any crime, he can be admitted to the Witness Protection Program. Thank you. Even as a state witness. It's not a problem, sir. Thank you. If it's not part of the crime, then it's easier for us. Yes, I The think- evaluation stage can be cut shorter, sir. Yes, I believe that will fall under Section 3 of the Republic Act Yes, sir. 6981. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Senator Marcoleta. Yung, who is Minard Go? Minard Ngo, Minard Go? Ngo. Mr. Chair, please allow me po to, Maynard Ngu po, Ngu, NGU. Ito ba yung, mayroon lang ako information. I'd like to confirm kung ma-confirm mo na, kung ano ito, ang tawag to sa China, parang, tawag to, ha? Envoy po to China? Parang ganun po. Parang alam ko she is the envoy of China. Envoy to China. Apo, apo. Sinabi mo na hindi mo personally binigay kay Senator Chis yung pera. Binigay mo through Maynard Ngo. Yes po, Mr. Chair. Kay Pero, Maynard. personally, nag-uusap kayo about sa project. Opo. Doon po sa, kung babalikan ko po yung aking supplemental agreement, may dalawang beses po na napag-usapan namin ang mga tungkol sa proyekto. Ayan po, ni Senator Cheese. Kaya nga, nagtataka ako, personal kayo nag-uusap sa about the projects, pero pagbigay mo ng pera, hindi mo personal binigay sa kanya. Ibang binigyan mo through Maynard Ngo. Yes po, Mr. Chair. Ganun po ang nangyari. Paano mo? Bakit doon mo binigay sa kanya? Nung pong nagbigay ako ng listahan kay Maynard Ngu, ang sabi po niya noon ay kukunin niya po doon sa kay Senator Cheese yung pondo. So may kausap mo dito, si Maynard Ngo. Si Maynard Ngu po ang... Hindi si Cheese. In that particular project po na sinasabi ko na na-release ng pondo sa Marinduque and Valenzuela, si Maynard Ngu po. So Maynard Ngo. Opo, Mr. Chair. At allegedly, sabi kay Cheese yun na project. Pero yung pong projects na yun, yung po Tapos nung nagbigay ka ng pera, kay Maynard Ngo rin. Hindi mo direkta kay Cheese binigay. hindi po, Mr. Chair. Senator De La Rosa, with your indulgence. So, ang ibig mo sabihin, Yusek Bernardo, yung nagbigay ng project si Maynard Ngo, hindi po si Senator Cheese ang nagsabi, Yusek, bigyan mo ako ng project dyan.
kundi si Maynard Ngo. Pagkatapos po ng aprubahan, binigay nyo yung commission kay Maynard Ngo rin, hindi kay Chis Escudero. Paki-clarify po. Tama po, Mr. Chair. Kami po ni Maynard Ngu ang magkausap. Ang sabi po niya ay kay Senator Chis allocation po yung ibibigay niya. Narinig po natin, Senator De La Rosa, narinig po natin yan sa mga ibang senador. Nakausap lang po nung isang kasamahan namin, Senator Jinggoy, pero hindi naman talaga naka-face-to-face nila Alcantara. So, we have to make that clear po. Pati po yung dito kay Executive Secretary, dahil nagpalabas na rin po ng statement ang OES na wala po siyang kinalaman dyan at ang kausap nyo lang ay si Yusek Try-Give. Try-give po. Siya po yung nakausap ninyo. Hindi po ninyo nakausap ng face-to-face ang Executive Secretary. Hindi po, Mr. Chair. Okay. Senator De La Rosa, please continue. Yeah, thank you, Mr. Chair. Yung kay Yusek Bernardo, yung nabanggit kayo na ni Congressman Toby Chanco na yung mga sagasa, yung basta ilagay lang yung project doon sa distrito na hindi alam ng congressman ng distrito na yon. Do you confirm that may mga ganong nangyayari? I can confirm po the releases na sinasabi ng congressman na hindi nila alam. But hindi ko po ano yung term na sagasa. Sorry po, Mr. Chair. Ang alam ko lamang po ay talagang minsan may nagre-report po na mga representative na sinasabi nila may lumabas sa akin na pondo pero sino ba may-ari noon? Parang ganun. So hindi po namin, yun po hindi ko na po maalala kung alin-alin. Pero meron pong naririnig na ganun na may lumalabas na pondo na hindi nila alam kung kaninong source. Kaya nga, nare-recall ko lang yung kaso na binanggit nyo about Senator Joel Villanueva. Sabi nyo, wala siyang project doon. Pero, Engineer Alcantara, sabi niya, wala siyang project doon. Yung hiningi niya, hindi na-approve. Pero, how come na meron kayong binigay na SOP sa kanya? Kung SOP man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala man siyang project na na-approve na ni-request niya sa inyo? Your Honor, nung po sa affidavit ko, alam po namin, 1.5 billion po yung gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads, and other structure po. Yung allocation po talaga at that time, tulad po na sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po. Kami pa yung lumapit ni Boss kay Sec kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5. Ang allocation na lang pong natitira ay parang 600 po. So, nag-isip po kami ng paraan na paano po ma-match in terms of proponent yung 1.5B maging ang initial computation po namin ay 150. So, nag-submit po ako ng 600 worth ng flood control at 25%. Magmamatch po dun sa 150. Sinabit po namin sa Manila po. Oh, pero yung flood control na yun, na project, sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control, di ba? Yes po. Ilang taon na yan, sige, sigaw-sigaw dito sa hearing na ayaw niya yung flood control. Pero bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala kang paalam sa kanya. Bakit Sir, kayo gumawa ng gano'n? Opo. Kasi nga po, nung time na yon, nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5B na request na multipurpose building. So nag-usap po kami, nireport ko po kay So, Secretary yung Robert. nga, in short, diskarte na ninyo yon Yes ni po, Your Honor. Yusek Bernardo. Na Yes po. mag-flood control kayo para sa kanya without his knowledge. Para makapagbigay kayo sa kanya. Yes po. So, Your yung binigay nyo na pera, hiningi ba niya yun sa inyo? hindi po, Your Honor. Hindi niya hiningi ang pera na dineliver mo. Ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B. So, makonsider mo ba yung pera na yon na SOP yon Ang sabi ko para po, kay Senator Villanueva? ang sabi ko po doon sa tao niya, pag sabi mo kay boss, ito'y tulong.
Tulong. Yun po ang sinasabi ko po. Voluntaryo mong tulong. Opo, pero hindi niyo po alam doon ko po kinuha doon sa... Hindi niya alam na galing sa flood control project yon. Yes po, Your Honor. So you have to be clear with that dahil Yes po. yun lang. Yes, Mr. Chair, may I Yusek po? Bernardo. Hindi ko po maalala yung binabanggit niya na naririnig ko lang po nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva doon sa mga sa Baykam po kasi minsan na nakakausap lang namin siya at parang humingi po kami ng tulong sa kanya pagka po sa Baykam po kasi sa Baykam sa budget hearing po kasi ay medyo talagang si Senator Joel so kami po, nagsabi ko sa kanya kung paano makatutulungan si Senator Joel. So, hindi ko po maalala kung paano pong na sinasabi niya na nagbigay ng 600 million na pondo. Kasi yung pong pondo na yon parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang kausap kung kausap po niya si Senator Joel, hindi ko na po masundan yon, Mr. Chair. Nabanggit lang po niya yung problemang ganon, pero hindi po ako aware na gano'n dun sa sinasabi niyang flood control. Hindi po Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure, hindi yan nangyari. No, Your Honor. Ha? Sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung nagawa po Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi tatanggapin yon, magwawala yon. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako didipisahan yung kasamahan ko, ha? I agree, Just Your to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, siyang pinakamaingay na nag-criticize sa DPWH dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Thank you po. Yun lang. Valley Verde 6, yung sa deliver ng 46 na boxes. Ito ba yung binabanggit mong pinakamalaking nakita mong bulto-bultong pagdi-deliver sa bahay sa Valle Verde 6? Yes, Your Honor. Pagkatapos, sabi mo, mula sa Valle Verde, dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, dyan sa may Horizon, sa may BGC. Yes, Your Honor. At sabi mo, mula sa 46 luggages, ang binababa nyo na lang ay 35. Yes, Your Honor. Sa Makatwid, merong difference na 11 luggages. Yes, Your Honor. Paano nyo, hindi ba kayo nagtatanong, teka muna, ang ipinanhik natin 46, bakit 35 na lang? Baka mamaya hanapin sa atin to. Di ba kayo nag-uusap-usap magkakasama? Sa mga pagkakataon na yun, Your Honor, wala na kaming time para mag-uusap. Ang sinusunod lang namin, pag tumawag na nasa lulod lang kami ng mga luggage na yung sasakyan, then pag natapos, proceed na kami doon sa pagde-deliver, Your Honor. Oo nga, ibig ko sabihin, hindi kayo nagtataka. Ang ipinanhik natin, ang dinala natin 46, bakit 35 na lang? Baka tayo hanapan. Hindi na namin alam yun, Your Honor. Wala na kaming idea kung anong nangyari Ang ibig mo sa taas. sabihin, kung ano lang yung dadalhin nyo, nagkakasya na lang kayo doon. Yes, Your Honor. Senator Marcolita, kunti lang. Mr. Chair, yung binabanggit palagi na John Mark at saka sino isa? Dalawa? Tao ni Saldico? John Paul, John Paul Estrada and Mark Tiksay. Mark, Tiksay, Your Honor. may move that they can be, they will be invited for the next hearing. Take Mr. Chair? note, Committee Secretary. Wala pa yung dalawa. Wala pa. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, Yes, with the request. indulgence of... With the indulgence of Senator Marcoleta, request lang po sa Chair, brief. Salamat, Mr. Chair, Senator Marcoleta. Kung pwede pong hilingin na i-direct nung Chair na sina Curly at Sara Diskaya ay i-submit
yung listahan ng mga national flood control projects nila mula 2016 hanggang 2022. Kung maaari po, Mr. Chair. So ordered, Salamat Committee po, Mr. Secretary. Chair. Go ahead, Senator Marcoleta. Continue. Thank you. Mr. Gutesa, doon din sa salaysay mo, may binabanggit kang 3 lugar na kung saan ay dinadala yung bahagi ni former Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Zaldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin? Kasi talaga namang nagpupunta ka ron. Kahit papano, i-describe mo yung 3 lugar. Papano? Based on my experience during that time, Your Honor, ang napagdeliveran ko is yung 42. Dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Din yung bakod nung yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Din pagpasok namin doon sa loob, maraming puno ng kahoy, mangga, sari-saring puno nung nasa loob. Parang mayroon doong maliit na ubal. Doon kami nag-i-stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then, Walang sumasalubong sa inyo kahit sino. Dahil maring kilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin na kapanipaniwala talaga. may sumasalubong pero ang nakakakilala, Your Honor, is yung si Paul lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung pangalawang lugar, Yung pangalawang lugar yon yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina, na yung sa 19, na dating bahay ni Michael Yang. anong itsura naman nun? White lang yun, Your Honor eh. Ano? Kulay white lang yung ano niya, pintura, Yung gate. yung gate. O bukod sa gate, ano yung napansin mo? So, malapad siya, Your Honor, tapos maluwang siya. Yun lang naman yung ano ko doon. Kasi pag mga ganon, ang mission lang namin is ibaba yung malita. Pag naibaba, extra gate na. Wala nang ibang ano. Ganon at ganon ang nangyayari kapag may dinideliver kayong basura. At yung pangatlo nga, yung Sen- sinasabi mo sa... Senator Marcoleta, may batin. Yung pong sinasabi nyo kay Michael Yang, paano po nyo nalaman na kay Michael Yang po yun, na paano napunta kay speaker yon, sinasabi nyo si speaker na may-ari? Sabi nila, nabili daw ni speaker eh. Sino nagsabi po sa Yung inyo? kasamahan ko rin mga security. Security. Ang nagsabi sa iyo na ito galing kay Michael Yang, kay speaker na ngayon. Opo, sir. Alright, thank you. Yung pangatlo, ito nga yung sa Aguado Street. Aguado. Pero hindi na po ako ang nakapag-deliver dyan, yung mga tropa ko rin na duty, kung sinong duty, at the time ng delivery dyan. Paano mo nalalaman na ginagamit yung pangatlong lugar na yon? Kasi sila rin po, based doon po sa group chat, namomonitor po namin yung movement eh. Kasi pag nagsabi na, yung duty basura, proceed na, may deliver tayo. Doon ko nalalaman na kung saan lugar at yun yung pagbabagsakan ng basura. Ano ba yung composition ng yung grupo? Kasi kanina sinabi mo, halos 90. Pwede mo sabihin sa amin, pare-pareho ba kayong Marines? Ano ba yung ibang serbisyo na kinabibilangan nila? Bali yung troops disposition namin, Your Honor, is mayroon dalawang klase po kasi. EEC, which is Elizaldico, yun yung intended na security sa kanya. Mayroon ding MRC, which is yun sa family. Dito sa EEC, ang dati dyan during the time, mayroong 10 Coast Guard with officer, 10 SAP with officer, saka mayroong 6 na PSPG with officer. Yan yung composition. Din ang all the rest na security noon is tulad namin mga retire na, tapos yung iba, yung discharge na tropa din ang nakadetail doon sa kanya. Itong pagbigay mo ng salaysay sa kapulungan ito, mari ba naming isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawaing ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila kung... Hindi, bago ka lumabas para magbigay ng salaysay,
Hindi po nila, Nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So par Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo. Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka na kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi Kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi O kaya paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? ay pag tumawag po ako sa kanila, makukontak ko sila. Pero malamang hindi na ako nila sasagutin, Your Honor. Paano mo nalaman yun? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayon ka lumantad? Hindi ko pa nasubukan, Your Honor. So hindi mo pa alam kung makukontak mo sila, hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Marcoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong mag-alala. Engineer Bernardo, kasi nung makita ko nga yung sumbong sa Pangulo na ang ginawang basihan ay yung MYPS, alam ko kasing merong PCMA. Nagpatulong din ako sa mga ibang kakilala natin at sa aking pagsisiyasat, nakakita talaga ako ng mga ilang bilang ng flood control projects. Talagang merong discrepancy ang mga coordinates. Merong isa na 67 meters doon sa map, yung length niya. Meron namang 150, merong 445. Ang ibig ba sabihin nun yung actual at saka yung sa MYPS, kung halimbawa 400 meters ang diferensya, di ba very, very significant? Masyadong malayo, hindi ba? Yes po, Mr. Chair. At sa ganong kalagayan, maaari nating sabihin na pati yung opisina ng Pangulo na misled dun sa pagkakabigay sapagkat yung MYPS hindi naman siya masyadong reliable. Tama po? Agree po ako, Mr. Chair, kasi yung MYPS po, planning lang po yun Hindi naman po yun yung... Yun nga, karaniwan yung MYPS, halimbawa, pagka NEP, magsisimula na yung mga preparatory dyan activities, ang gagamitin lang nila ay yung cellphone, tama? Opo, Mr. Chair. At kung halimbawa sa isang lugar mahina ang cellphone, pangkaraniwan medyo erratic din yung magagawa niyang coordinates, tama? Yes po, Mr. Chair. Kaya nga nung sinasabi po ng Yusek Kati na reliable yung PCMA na talagang parang capable pa na wala kanyang ghost project, masyadong mahirap paniwalaan kasi wala pala kayong satellite. As far as I know po, wala pong ganung satellite Yun nga po. Kaya ang sinasabi niya na real time, mukhang hindi totoo. At sapagkat kayo ay dependent din kayo dun sa mga encoder sa baba. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ang use normal po niya is there are authorized, let's say, project engineer po who can enter the system and encode data dun po sa PCMA. However, pagka po minsan, nagiging problema po namin yan na hindi po nag-update ng record. So, that is not the exact mismo na sinasabi namin talaga na dapat po real time, Mr. Chair. Hindi po nasusunod yung real time. Madam Kowa, June 20, 2017, nung maging final ng executory yung decision ng Korte Suprema, 140 million pesos. Tama. Sir, hindi ko po kasi alam yung binabanggit yung decisions. SBMA. Opo.
Kanina, tinanong ko na Yes, sa iyo. sir. Opo. Kapag ka naging final and executory, kailan kayo magpa-file ng COE? Mag-i-issue? Pagka nag-final and executory na po, Your Honor, i-record na po ni accountant yun sa Ang kanilang sinasabi libro. ko, Opo, yung sir. COE. And then, sir, pag na-receive na po yung decision ng final and executory, ipapareceive po yan sa director or sa case po kasi nung binabanggit nyo, sir, dahil dumaan po sa Supreme Court ng commission proper po. Sila po ang mag-i-issue ng COE. Mr. Chair, wag mo munang yan yun. Kasi nahihirapan akong kumuha ng sagot sa kanya. Ipaliliwanag ko sa'yo. Pagka-render ng decision, final and executory, ang sinasabi ko sa'yo, under Section 23.2 to 23.3 ng Circular 2009-006, kailan kayo mag-i-issue ng COE? Yun ang tanong. Tama po, sir. Kailan nga? Sir, pagka na-receive na po yung kopya ng Notice of Final and Executory or Notice of Finality of Disallowance, sorry po, kaya yung NFD po, pag na-receive na po yan ni management, bibigay po ni auditor yung isang receiving copy, let's say sa case po kasi namin, sir, pag auditor lang po yung nag-issue ng NFD, isasubmit niya po yan kay Hindi ko director tinatanong po niya. sa iyo kung kailan isasubmit ang lahat Hindi, ng sir, kasi requisites. ganun Ang po yung tinatanong ko sa iyo proseso. kanina, alam mo, paikot-ikot Opo. ka eh. Sige po. Ano ang time frame bago kayo mag-issue ng COE? Sir, upon receipt po noong NFD, yung Notice of Finality of Decision, may kopya po yun si auditor ng receiving file. Ibibigay po niya yon sa ating commission proper kasi po dumaan po ito Mr. sa Chair, Supreme Court. pakitulungan mo nga Opo. ako. Tinatanong ko lang, naiintindihan mo ba Opo, yung sir. tanong? Opo, naiintindihan. Ilang araw bago i-issue mo yung COE? Alam mo ba kung ano yung COE? Yes po, COA Order of O, Execution anong po. sinasabi ng batas? Sir, ang Ilang araw? 15 days po. O, mali ka na naman eh. 5 days. Dito sa kasong ito, kailan yung in-issue ang COE? Sir, wala po akong knowledge po dyan sa yan ang problema binabanggit natin. niyo po. 4 na taon bago nyo in-issue ang COE. Kaya yung kaninang pinag-uusapan natin, Mr. Chair, kaya medyo... Sir, So, gusto ko lang before po you answer that, i-clarify, sir. COA, Opo. that will be your last question, Yes po. Senator Sorry po. Marcoleta. Sir, Go ahead. i-clarify ko lang po. Yung SBMA po kasi na sinasabi ni Senator Marcoleta, sir, ibang auditor po kasi ang may hawak doon. Ako po ay nag-audit po sa ngayon ng DPWH. Kaya po Eh, yung ikaw nga ang background pinadala ko- rito para sumagot ka sa COA eh. Pagkatapos sasabihin mo naman, hindi. Sinabi ko bang ikaw ang auditor? Hindi naman po, sir. Pero as per information po, wala Hindi po bali akong na. detalye. po Salamat sa po, Alright. audit. Mr. Opo. Chair.